Sige na, kumpunin mo na ako. Tingin ko naman mabait ka kasi ikaw ang bida ng kwento. Ano ba talaga ang totoong sanhi ng pagkamatay ng aking ama? Pangako, kapag natapos ang pagtitipong ito, ipagtatapat ko sa iyo lahat ang nalalaman ko. Bakit hindi na lamang po ngayon? Karapatan ko pong malaman kung ano ang naganap sa aking ama. Pagbigyan mo muna ako. Nandito pala ang kura ng San Diego. May isa sa matalik na kaibigan ng aking ama. Kumusta, Padre? Nandito na si Padre Damaso. Magsisimula na ang gulo. Binibini, talaga bang hindi mo ako bibigyan ng katahimik ka? Ano't hanggang dito ay sinusundan mo ako? Dapat nga happy ka na nandito ko. Kasi kung alam mo lang, maya-maya guguluhin ka na naman ng buwisit ng Padre Damaso. Pero syempre nandito ako. To the rescue. Senyor Ibarra, 7 taon pala kayo na nag-aral sa Europa. Mabuti hindi ninyo nalimot ang Las Filipinas. Hindi po. Kahit tila nalimot na ako ng ating bayan. ¿Qué quieres decir? Halos 1 taon po akong walang nakuhang balita buhat dito, maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon na hindi ko pa rin alam kung kailan o ano ang totoong dahilan ng kung bakit namatay ang aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Perdóname, señores y señoras. Pero para hindi maging malungkot ang ating usapin, lalo na nasa gitna tayo ng kasiyahan, ito na lamang ang inyong sagutin, senyor. Ano ang mga nakita ninyo na katangi-tangi sa mga bansa ninyong narating? Yan ba ang epekto ng edukasyon sa Europa? Nauumid ang dila ng tao na para bang isang mudo. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay katimbang lamang po sa kalayaan nito. O di kaya ay ang kawalan nito. Yan lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong naroon sa Europa. Ang laki ng ginugol mo. At yan lang ang iyong natatandaan sa tagal mo ron? Huwag po sana kayong magtaka kung ganyan na lamang ang pagtrato sa akin ng ginagalang nating kura. Noon pa man ay ganyan na siyang maglambing simula pa nung kami mga musmus pa lamang. Naalala ko pa po noon, Padre, nung malimit niyo pang bisitahin ng aking ama para sumalo sa tanghalian o hapunan. Sinvergüenza. Bakit? Ang ibig mo mong sabihin, masiba ako pagdating sa pagkain? Ano ba? Tonta! Ano ginawa mo kay Padre? Pasensya na po, Kapitan Tiago. Hindi ko po sinasadya, Padre Damaso. Hindi ka kasi nag-iingat. Padre, narito po ang aking... Hindi na kailangan ng iyong panyuel dito. Tan malaswerte. Oye, mujer! ¡Es tu culpa! Pinapaalalahanan ko lamang po ang fraile na huwag daanin sa init ng kanyang ulo lalong-lalo na't sa babaeng ito. Natiyak kong hindi naman sinasadya ang mga nangyari. Bitawan mo ang fraile, Ginoo. Padre, maupo na po kayo. Alin na po kayo. Ikaw, doon ka sa kusina. Dispensa. Ipagpatuloy po natin ating hapunan. Maupo ka muna iyo. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanin niyo ang lahat. Pagpaumanin niyo, Tiyo, ngunit kailangan ko na po magpaalam sa inyo. Uminom na lamang po tayo alang-alang sa Las Filipinas at sa Espanya. Salud.
Salud. Huwag na kayong malis. Parating na si Maria Clara. Masama na ho ang loob sa akin ng Friday. Babalik na lamang po ako bukas. Nakita ninyo kung anong ugali ng binatang yan? Nakatungtong lang sa Europa. Naging palalo na. Que tonto! Igual, mucho gusto. Sir Ibarra. Nagkatotoo ang mga binitawan mong salita kanina. Nagkagulo nga kami ni Padre Damaso, ngunit lahat ng iyon ay kagagawan mo. Teka lang naman. Binuhusan ko lang naman siya ng tubig kasi susugurin niya na kayo eh. At saka way before that, nilalait-lait niya na kayo, di ba? So bakit parang kasalanan ko? Pauman yan, Binibini. Tama ka. Kung totoo hindi ko pa rin lubos maunawaan kung bakit kumukulo ang dugo sa akin ngayon ng Friday. O, hindi ko na rin alam yan eh. Hanggang chapter 3 lang kasi yung nabasa ko. Chapter 3 ng Binibini. Kakaiba kang tunay. Kaya't mas lalo kitang pinagtatakhan. Lalo na't kanina, nung nalaman mo kung ano ang mga magaganap. Ikaw ba ay may kapangyarihan makita ang hinaharap, Binibini? Isa ka bang adivina o manghuhula? Kung sabihin ko po bang oo, aampunin niyo na po ako. Ay, karamba. Ipipilit mo na naman yan. Eh, kayo naman kasi, sir. Ang hirap-hirap niyo mapapayag. Hindi niyo po ba nakikita? Bagay tayong dalawa. Mag-amo. See? I will look after you. Ipagtatanggol ko kayo kahit kanino. Katulad ng ginawa ko kanina. At hindi lang yon. Pwede rin ako maging cook. O nagluluto ako. Pwede rin ako maging bodyguard. O kaya maid. O labandera. O masipag ako, sir. Kahit anong ipagawa niyo sa akin, gagawin ko. Kapalit lang po ng libreng pagtira ko sa inyo hanggang sa ma-figure out ko lang kung paano ako makakauwi sa amin. Kaya sir, sige na. Buenas noches, Binibining Clay.